nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. Fake news! Sinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Oh, akala ko ba nauli nyo na? Fake news! Akala ko ba nahuli mo ng putang ina kang adik ka? Ito, nag-vlog sa kanyang bobong, sabi niya. Magandang araw po sa inyong lahat. At magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Zaldico. Oh. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. Fake news! Sinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Oh, akala ko ba nauli nyo na? Fake news! Akala ko ba nahuli mo ng putang ina kang adik ka? Buwa ka ng genemas mo, salugsugin ko yung buto mo at muli mo eh. Pakinggan natin si Addictus. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs. Eh, nung utusan, ngayon mo palang utusan, naulol ka, inutusan ko ang Department of Justice, ang Foreign Affairs. Akala ko ba nahuli mo na? Akala ko ba Addictus? Ngagba, nahuli mo nang hinayupa ka? Eh, bakit umutos ka na naman sa DFA? Tapusin mo natin ang kaadikan niya. Makikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak. See that? Nakikipag-ugnayan? Ibig sabihin, when you say nakikipag-ugnayan, wala pang kumpirmadong balita kung ano ba talaga. Kasi inuutusan ang DOJ, ang DFA, chuchu-chuchu, ang mga alpot niyang mga kasabwat. Ibig sabihin, wala pang linaw. Kaya huling sunog na sunog ang buto ni Bangag dito. Tignan natin. Ayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Teka lang. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Teka, sadali yan. Sabi niya? Ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan. Magpapadala ng high-level coordination team para tutukan ito. See that? Kung nahuli na, bakit ka pa magpapadala ng high-level coordination team? Nahuli na pala eh. Diba? Sana in-endorse na sa inyo. Oh, eto na si Zaldico. Kasi atat na atat kang hayop, kang adik ka. But that's not gonna happen. Kasi hindi pwedeng saklawin ng Bangag administration ang Czech Republic o kahit saan mang bansa sa Europa. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang. Ang mga ganitong proseso ay may sinusunod na legal na hakbang. After ka masunog, i-headline mo, nahuli ng hayop ka. Tapos ngayon, kambyo ka. Di ba? Kapagitan ng mga bansa. May legal na proseso sa pamamagitan ng mga bansa. Dahil high ka nun, nung nag-post-post ka na nahuli na, ngayon kambyo kang gago ka. Kailangan na sapat na panahon upang teka, pakinggan nyo to. I will focus. Sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Okay? May legal na proseso. Ano sabi niya? Coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Ang mga ganitong proseso ay may sinusunod na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kala ko ba nahuli na? Bakit ka pa may proseso pa na makikipag-ugnayan kang Addictus ka? Lalong kumukulot yung buhok ko sa'yo eh. Alright. Nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Nangangailangan ng sapat na panahon para maigawa ang tama. Ibig sabihin, hindi nila maiuwi si Zaldico. Yung salitang kailangan may sapat na panahon dahil nasunog siya ngayon, gagawa sila ng paraan, makipag-ugnayan pa rin kung saan, like after a month, 2 months, 3 months, di ba? Kung sakali na sila ay magwagi yung kanilang pagiging, yung evil nila, tignan nyo, kahit na inanunsyo ni Bangag noong 3 months ago, totoo nga, ito, naaresto na. Kaya ngayon, talagang gumagapang sila. Galit na galit sila kasi sunog na sunog si Bangag dito. We'll bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. No, we will bring Zaldi home when?
Bangag. Ano ba sinabi? May sinabi ba siya? He will answer to the Filipino people. He will answer to the Filipino people. You will answer to the Filipino people. Mga kababayan, nagpapakita na ang ginagawa ni Bangag ay damage control. Binabago niya ngayon ang narrative. After na sinasabi niya na nahuli, ganito, ganyan-ganyan, nag-backlash sa kasinungalingan, sa kahiyan, sa father of fake news, si Bangag. Kaya nag-shift sila ng narrative, nagbago sila. O, di ba? Nagbago, may dadaan tayong proseso eh. Mula sa nahuli na si Zaldico at hindi basta-basta maipapauwi kasi makikipag-ugnayan tayo dahil ang mga bansa ay mayroong proseso eklabush. Kaya sabi niya, may sapat parang may panahon, di ba? May panahon at nakikipag-coordinate kami, may proseso, may tamang panahon, chuchu. Ito ang tamang panahon. Now or never. Ipadalhin mo kung talagang nandiyan dyan si Zaldico. Kaso lang mga palanga, wala nga si Zaldico dyan. Nagkakapi nga, di ba? Nagkakapi, nag-enjoy si Zaldico. Wala po si Zaldico sa custody ng Czech Republic. Nakita niyo ba? Hindi ba napapansin? Back to back kami ni Harry Roque nag-announce, pareho ng oras. Ano kami, sa Raulo? Ano kami sa Raulo, katulad ni Bangag, na magba-back to back kami ni Harry Roque? Na magbalita na wala sa custody si Zaldico. Hindi naman kami ganun na magpapasunog ng ganun-ganun na lang. Hindi natin alam. Di ba? Malay mo si Harry at si Zaldi nagkita. At kami din. You'll never know. Di ba? Siyempre, hindi lahat ng bagay ay dapat ilatag natin sa kalaban. Ang mga demonyo yan eh. Di ba? Ang sinasabi sa inyo, nahuli, and now ngayon nakikipag-coordinate. So kung nahuli na, di ba? Bakit nakikipag-coordinate ka pa? Dapat, ang ano niyan, ang statement niyan, confirm na ibibigay na sa ating si Zaldico sa ganitong petsa. Inaayos na lang natin ang mga papeles, chuchu. Nakausap ko na si President Chubachuchu, ang kanilang secretary or Minister of Interior. Basta kung sino man yung head, inassure na nila, sinabi nila na i-endorse nila si Zaldico at aantayin nyo mga kababayan si Zaldico sa ganitong panahon. Kaso hindi nga, sinungaling nga eh. Si Bangag hay na hay nun. 'Di ba? May nagchismis sa kanya. Hindi porket may intelligence na, ganito nahuli. Bagla kang magpo-post. Hindi ka naman vlogger eh. Presidente kang addictus. Well, what do you expect? Addictus ka. 'Di ba? Hindi ka naman vlogger na yung ibang mga vlogger na mabigyan lang ng konting information, atat na sila na wala naman talaga silang source. 'Di ba? Pwede ka magbalita, magpatanong ka, pero kung wala kang source, manahimik ka. Manahimik ka kung wala kang source, 'di ba? Kung hindi ka nananaginip kay katulad ni Maharlika, manahimik ka. Ganun lang 'yun. Wag ka gagaya kay Bangag. Mauhuli, nakikipag-coordinate, chuchu. Anong kaputahan yan, mga kababayan? Sasabi niya, sa tamang panahon. Ibig sabihin, sa tamang panahon, indefinite. Pwedeng 2 years from now, 3 years from now, 48 years from now. Kasi walang definite schedule or definite date. So ngayon, napipressure sila. Kasi nag-announce na si Bangag na nahuli na si Zaldico. Dahil si Zaldico ay nag-enjoy ngayon, naglaag-laag man siya ba, nag-emote-emote man si Zaldico ngayon, kaya ngayon pulburon storming. Pulburon brainstorming sila Bangag kung paano talaga nila mapapauwi o makikidnap si Zaldico by hook or by crook. Naghahanap sila ng mga tiwali. Okay? Mga tiwaling pulis o tiwaling, dyan sa Europa, para mabayaran nila, bigyan nila ng maleta para ialay lang si Zaldico, mga kababayan, sa mga Bangag, para isama niya sa kanyang zona. Na pagyayabang na, ito na, nahuli na natin ang mastermind sa flood control. Pero ang totoo, siya ang mastermind. Si Bangag ang mastermind, mga palangging-ging. So ang question dito, mapapauwi ba si Zaldico? Of course not. Paulit-ulit na pinapaliwanag ni Atty. Harry Roque na hindi nila basta-basta mapapauwi si Zaldico. Ang daming lumabas kasi nungalingan. Another king of hearsay, si John Vic Supot Remulla, na meron ng red notice, meron ng ganito, meron ng ganyan, merong golden visa, may chuchu-chuchu, pero lahat yun ay sinungalingan. Kasi mga kababayan, hindi kayang bayaran. Excuse me. May mga, of course, wala namang perfect na government kahit sa Europa ka,
May mga tiwali pero very minimal, hindi katulad sa Pilipinas na lahat binabayaran ni Marcos Jr. ang mga tiwali sa AFP, PNP, lahat ng mga cabinet secretaries niya na tumatanggap ng maleta para baguhin ang narrative. Para pag nakawan kayo, mag-optics, nagbigay-bigay ng gulay ang mga alpot, pero ang nakaw nila every minute ay billion. Diba? Bakit kumambyo si Bangag? Kasi sunog na sunog siya kay Harry Roque at saka kay Maharlika. Diba? Yabang-yabang pa siguro sabi ni Bangag. Siguro sabi siguro sabi na kanyang yung yaya niya, sino ba yon? Yung tumaba na sila lahat para silang mga drug. Sir, may intelligence tayo. To, si Saldico daw, naditin, ganun. I-post na natin. Big headline to, big big news to, ganon. Ang problema, kasinungalingan without even, di ba? Confirmation sa Czech Republic. Wala. Hearsay lang kasi kung meron yan confirmation, mga kababayan, nag-cite sana siya ng source. According to the Minister of Interior, that Zaldico is this, is that. Diba? Kaso lang wala. Sinungaling talaga. Okay? Mga kababayan, masyadong high na high si Bangag nung time na yon, kaya nagpakalat siya ng kasinungalingan. Yan ang malinaw pa sa sikat ng araw. Gusto tayong habulin, mga vloggers, mga commenters, na kakasuhan daw tayo, kaya dapat, hoy, mga putang ina kayo, DOJ, well, hindi nga naman, ba't naman nakakasuhan si Bangag, magkakasabwat sila. NBI, kaya dapat talaga sa kanila bitayin pati warik. Okay, dapat talaga kung pwede lang stone to gurgur ang parusa sa mga hayop na yan. Lahat ng Pilipino may hawak na vato, di ba? Para durugin lahat ang mga hayop na yan sa kasalanang pagnanakaw, pangingidnap, pagpapakalat ng polburon, smuggling, kidnapping, what do you call that? Price gouging, manipulation ng pagtaas ng gasolina, pakikipagsabwatan sa mga oligarko. Yan yung kasalanan nila. Sabi ko, mga kapalangga, kulang pa yung buhay nila. Nakabayaran sa kahayupan na ginagawa sa inyo araw-araw. Ulitin natin, kahapon may namatay na tricycle driver. Tapos ano sinasabi nila? Binigay na namin, tinulungan namin, ganyan-ganyan. Tinulungan nyo. Kailangan pa munang may mamatay. Sabi nga na isang interviewer doon, nung pangalawon ni Duterte, inilalapit ang serbisyo sa publiko. Hindi ang publiko nagmamakaawa, pipila ng ilang kilometro o pipila ng buong araw o maybe 24 hours from 3 a.m. to 12 midnight para makakuha lang ng jutang Ginemes na 5,000 pesos na yan. Kaya kung ako maging Secretary of Gurgur, yung pera niyan, maleta, ipasok ko lahat sa mga bunganga nyo. Hanggang sa lumabas at yan nyo, literally, yung tangina ninyo mga magnanakaw kayo. Diba? At isa pa, wala nga extradition treaty, di ba? Ang Czech at ang Pilipinas. So, anong gagawin nila? Hindi ibibigay yan ng Czech kasi wala namang maibibigay na Zaldico. Di ba? Kasi si Zaldico ay wala sa detention center. Saldi, baka naman. Di ba? Baka naman. Ang dami-dami nilabas sila. Illegal stay, expired ang visa. Di ba? Cancel ang visa. Pero totoo naman, kinancel naman talaga nila. Katulad ginawa nila kay Harry Roque. Di ba? May may Interpol red notice. Lahat na lang ganyan ang mga pinagsasabi ng mga hayop na to. Mga palangga. Unang-una, ang Czech Republic o dyan sa Europa, hindi sila basta-basta nagsasalita na ito ang taong to, ito poganti to, ganito, ganyan. At the end of the day, ang Czech Republic o ang Europe, kahit saan man dyan na bansang yan, okay, sa European Union, mga kababayan, ang may final say at pwede lang magsabi na yes, nasa amin dito si Zaldico. At ito kami ay nakikipag-ugnayan sa bansa ng Pilipinas para isauli na namin itong taong itong pugante kasi ganito, kasi ganyan. Again, mga palangga, sunog na naman si Bangag Jr. ninyo. Kaya galit na galit sila. Imagine mo mag-a-announce ka without proper verification. You have to verify. Ako nga, on the day na nag-announce si Bangag, di ba sabi ko sa inyo, nag-subscribe pa ako ng international call for $15 a month. Para tawagan lahat ng detention facility sa Prague, sa Czech Republic. Well, unang-una yung tinawagan ko yung Prague kasi yan sinasabi nila sa Prague. Pero lahat yun, buong malit lang naman kasi ang bansa ng Czech, dating Czechoslovakia.
So, ngayon mga kababayan, tinawagan ko isa-isa. You know that already. Okay, na kinonfirm talaga sa akin mismo doon sa Prague na wala si Zaldico. Okay? Yun ang katotohanan mga kababayan. Kaya itong bangag yung presidente, hindi talaga ginagamit yung utak, ginagamit ang yabang, ginagamit ang sipon sa nguso niya, sa ilong niya, yung dugo sa gilagid niya. Dahil sa sobrang pagiging addict niya na hindi na siya nakakapag-isip ng tama. Dahil ang totoo, hindi naman siya talaga nag-iisip ng tama. Nakita niyo yung announcement niya, yung vlog niya sa radyo, bobong radyo niya. Binabasa niya lang. And it's okay to read. Okay? Don't get me wrong. Okay lang naman nagbabasa kasi dapat yun na binabasa talaga para tama yung information. Kaso lang, wala naman talaga sa utak niya. Basa lang siya ng basa. Wala sa puso niya. Lahat puro yabang. Walang proper verification. Ulitin natin, napakadali lang gawin yan. Kung ako, ang kanilang police attaché doon or even, kunyari, ano nila doon, representante, di ba? Mga kababayan, isang araw lang, kuha ko na information. Sa Amerika nga ako, kuha ko information. Di ba? Nasa Amerika nga tayo, kuha natin information. How much more kung nasa Prague ako? Di ba? See you soon sa Prague. Di ba? Malay mo, maya-maya, nandyan na ako, di ba? Mga palangga, walang confirmation na naaresto nila si Zaldico. Lahat ito ay kasinungalingan lang. Dapat nilinaw ng Bangag Administration, ng DFA, ng Embahada na yes, ito, ganyan, ganyan, ganyan. Si Zaldico ay nahuli kasama mga pamilya. Asan ng picture? Buti pa ako may picture na nilabas. Ay, Vance Vlog, di ba? Ayan, kumukulot na tuloy. Kahapon, unat pa yung buhok ko. Ngayon kulot, bukas puputi na naman yung buhok ko. Hi, Yumi, you're here, my darling. Tapos na yung mga vlog-vlog. So, yun, mga palangga. Okay? Kung wala ka pang matibay, bangag, matibay na ebidensya na nahuli mo si Zaldico, mag-shut up ka. Mag-addict ka na lang, i-enjoy mo lang, sunugin yung utak mo. At bobo ka, nakawatan ka, na-addictus ka, pagtrabahuin mo yung DOJ at DFA mo. Sila dapat ang umaaksyon, hindi ikaw. Tapos may mga drama pa sila ngayon, nagpa-interview yung kanilang police sa PNP. Nagpa-interview palangga, nakisyo nakahanda na raw ang paglalagakan kay Zaldico. 'Di ba? Nakahanda na. Tapos ngayon, paano mo ihahanda? Wala yung huhulihin nyo. Sino ikukulong nyo? Si Bangag ang ikulong nyo dyan. You're saying verify ng report, nakikipag-coordinate, ang mga alpot, mayroong legal processes, di ba? Tapos ngayon, ano ang sabi? Nakahanda na ang kulungan ni Zaldico? Paano ihahanda? Sino kukulong nyo? Si Bangag ang ikulong nyo. Okay? Yan ang ikulong yung hayop na yan. May sinasabi pa doon sa, sino ba yung pangalan ng interview na yan? Anyway, wala namang kwenta. Nandito na, naka-ready na kami, ganito ang gagawin natin. Pagdating niya dito, i-fingerprint, medical exam, then dadaan sa detention, paharapin sa Sandigan Bayan, mga ganong-ganong kaputahan, di ba? Ang tanong, darating ba talaga si Zaldico? Baka kung dumating dyan, nakalagay ako sa isang spaceship na bulletproof. Yes, Jessica Leder, nililiis talaga ng bangag. 'Di ba? Yan ang mga sinasabi nila na ikukulong na, ito nakahanda na, 'di ba? Napaka-over, ano tawag diyan? Exaggerated or over-projection. Okay? Nagpo-project sila na may ikukulong sila, pero nasaan ang ikukulong ninyo? Alam nyo, kayo dyan sa PNP, mga jutang Jinemiskay, pumunta kayo sa Malacanang. Karayin nyo si Lisa Tanas, karayin si Bangag, karayin nyo si Marcos Jr., karayin mo si Martin Tambaluslos, si Pangandaman, si Bersamin, lahat ng mga kasabwat dyan, si Bonoan, lahat ng mga kasabwat, ang dami nun, pati dyan sa Maletas Kongresista, sa PNP, yan ang hilaan nyo, dyan nyo sila ikulong. Kasi hindi nyo makukulong si Zaldico. Okay? Wala kayong inaantay na Zaldico dahil mismo ang Bangag yung presidente, nagsabi na, sa tamang panahon. May proseso. Meaning, wala pang exact date, mga ulul. Mga julul. Diba? Nagpo-proseso pa lang. Ang tawag dyan ay over-pulburon. Hindi over-projection. Over-pulburon. Over-kabangagan. Diba?
Exaggerated optics, black propaganda, ayan, backlash. Sunog na sunog ang Joto ni Bangag. Sunog na sunog ang Joto ni Jangag. 'Di ba? Alala ko tuloy yung panahon ng eleksyon na swak, sabi ni Mang Simak, 'di ba? Sino 'yun? Yung si Angelica. Ang galit na galit pa tayo kay Angelica na sabi, "Wag pa bubudol." 'Di ba? Pinarody ko 'yan, punyeta, million 'yan. Siguro 50 million, 100 million yata nanood nun. Swak na swak ang buto ni Bangag. 'Di ba? Sa Bolini, tubig. You know what I mean? So ngayon, mga kababayan, dapat tahimik kayong nagtatrabaho at magtrabaho kayo. Gusto nyo talaga hulihin si Zaldico. Kaso, sabi nga, hindi pa napipisa ang itlog ng manok. Nagputak si Bangag na nahuli na raw. Kaso ngayon, sunog na sunog nga. Wala naman silang iukulong. Nagyabang na sila na ipapatawag sa sabi ni Lacson. Hindi magiging state witness si Zaldico kasi ang daming ganito, ganyan, may proseso, mukhang hindi siya magka-qualify kasi dapat ang magka-qualify yung may less na pananagutan, siya yung mastermind. Ulul! Another Julul Lacson. Ang may pananagutan yung amo mong si Bangag Jr. 'Di ba? Tapos sasabihin yun nga, ng PNP, ayan, nakahanda na dito, chuchu, eklabush, naka-ready na siya, ready na ang CIDG daw siya, ready na raw, ganyan. Tangina ninyo, asan yung hulihin nyo? Andun nagkakape pa rin. 24 na nagkakape. Wala kayong mabigay na detalye sa taong bayan. Puro kayo kasinungalingan. Puro kayo ka-optikan, mga hinayupa kayo. Lahat katarantaduhan, mga budol. Wala kayong pinagkaiba sa mga alpot na scammer. 'Di ba? Anak ng sekya na yan, sabi ni Comscout. Sana may video si Zaldi kung ano talaga nangyari sa kanya. Huwag kayo masyadong mainip. Mali mo, biglang mag-pop up si Zaldi dyan, oh. Zaldi, mag-pop up ka na! Zoom, zoom, zoom! O, di ba? Ay, nako, mga kababayan. And now what? Ibig sabihin, ngayon, di ba? Monday ngayon sa Pilipinas. Anong eksena? Inday Sara. Wala na, bagsak na yung kanilang wala nang kredibilidad yung nilabas ni Bangag na si Madriaga. Sila rin yan. Ano sabi ng report? Nasa pangalan ni Madriaga yung mga Ducati, ganyan-ganyan. Yung mga motorsiklo. So, kung nasa pangalan ni Bangag, ni Madriaga pala, di dahil si Bangag. Oo, na-confirm na sa pangalan ni Madriaga ang mga motorsiklo na sinasabing pinabili daw ni PRRD. Ang putang inang ito. So, kung nakapangalan sa kanya, okay? Sa kanya, hindi naman nakapangalan kay PRRD. Tapos yung sinasabi, syempre, na inutusan siya ni PRRD, doon pa lang sa painting, palpak na. Wala nang kredibilidad. Doon sa cheque na pareho ang date, na hindi naman na in cash, na wala naman talaga siyang bank account, di ba? Wala. Pero syempre, hindi natitigilan si Inday Sara. Kaya dapat hindi natitigilan itong mga jutang genimes na ito, mga kababayan. Dapat maglabas ng video si Zaldico. Tingnan ko muna, baka na-send na. Dali lang. Check natin. Okay, tingnan natin, baka mayroong bagong balita. Ganun pa rin naman. Basta, ang masasabi ko lang sa inyo, mga kababayan, wala po sa custody ng Czech Republic ang Zaldico ninyo. Ang Zaldico. So ngayon, ini-etchos na kayo ni Bangag. Ang napag-alaman natin is ganito. They will buy time. Okay? Di-delay nila na, mag-release nila from time to time, sasabihin na nakipag-ugnayan sila. Di ba matagal naman na nilang sinasabi yan, na nakipag-ugnayan sila? Nakipag-ugnayan sila sa Portugal. Remember that? O asan na? Di ba, ang sinasabi ni John Vic Supot na may Portuguese visa daw, may golden visa daw si Zaldi, tapos biglang, tawag doon, sa Sweden. Okay? Authenticate or apostille si Zaldico doon sa kanyang sinumpaang salaysay. 'Di ba nagulat sila? Nagulat sila Bangag. So, noon pa sinasabi nila nakikipag-coordinate sila sa mga authorities sa Europa. Anong petsa na? Mahigit isang taon na, anong petsa na? So, ito ngayon, ang drama ni Bangag, dahil sunog na sunog siya sa kanyang script, ang gagawin nila, nakipag-coordinate kami. Tapos, nagbabaka sakali sila, nagagamitin nila yung mga maleta, magbabayad sila dito sa Europa, mga kababayan, para maipagkanulo si Zaldico sa kanila. Para
mabura itong pinag-uusapan natin na hindi fake news si Bangag. Tapos babalik tayo rin, oo, kayo yung fake news. Oh, tignan nyo, fake news si Maharlika at si Harry Roque. Kasuhan na naman yan. Di ba? Mga ganon. Di ba? Tama si Marcos Jr. Pero ang tanong, kailan ka nag-ulat? Di ba ngayon? Okay? Tapos natin paan natin para masaya. Okay? Di ba? Ngayon ka nag-ulat-ulat. Tapos after 2 months, 3 months, 4 months, after a year or 6 months, sabi nyo, oh tama si Bangag, nahuli na nga si Zaldico. Julul! Di ba? Nag-backlash, sinungaling si Bangag, kaya dapat yan ay stone to gurgur. Kulang pa ang buhay ni Bangag, ang buhay ng pamilya na lahat hanggang sa kaduluduluhan ng ang kanyang mga kawatan. Dapat talaga sila ay lipulin sa mundong ito at hindi na pamarisan at hindi na magkalat ang lahi nila. Dahil hanggat nagsasaling lahi sila, nagsasaling maleta din, nagsasaling din ang mga ninanakaw ng mga hayop na ito. Alright?